Alright. So sabi sa balita mga kaibigan, magkakaroon ng massive hiring sa teaching and non-teaching personnel ng DepEd ngayong papasok na school year. And good luck po sa lahat ng mga makikirank ulit. Sa atin, hindi na. So, isi-share lang natin mga kaibigan yung mga documents, requirements na kailangang i-submit para sa mga gustong mag-apply, nais mag-apply as AO2 sa DepEd mga kaibigan. Alright, so nakalagay dito, all interested applicants to vacant positions shall submit the following documentary requirements to the respective HRMOs or sa division office I think, or pwede rin naman sa school, depende na yan sa ibababang anunsyo later on, no? So halos parehas lang din ng teaching kung magpapasa ka pang AO2. May assessment din para dito mga kaibigan. Alright, so magsimula lang muna tayo dito sa may mga requirements na kailangang ipasa. Hindi pa yung criteria. Later on, sa ibang vlog natin, pag-uusapan natin yan. So, letter A, letter of intent addressed to the SDS, syempre. Containing the following information: statement of purpose, expression of interest, and learning area, subject group they intend to teach if applicable, mga kaibigan. Yan, katulad nga ng sabi natin, halos parehas lang sa DepEd to. Sa teaching. Okay? Letter B, duly accomplished PDS CS form number 2212 revised 2017 with work experience sheet. So downloadable naman lahat to mga kaibigan. Pwede nyo lang i-search sa Google. And then letter C, photocopy of voter's ID or any proof of residency. Letter D, photocopy of valid and updated PRC license. I do not know if this is still authenticated or what, but I think mas safe lang, mas sigurado lang na dapat authenticated photocopy yung kunin ninyo. Letter F, photocopy of scholastic academic record, transcript of records, diploma including completion of graduate and postgraduate units, degrees if available. So yung mga diplomas natin ng TOR, alam na natin yan, and authenticated copy din dapat ito. Letter G, photocopy of duly signed service record or certificate of employment sa mga previous works natin. Pwede tayong mag-claim doon, whichever is applicable. Letter H, photocopy of latest appointment. This is only for those who are applying for promotion. Pero kung nag-a-apply pa lang tayo, no need. And letter I, photocopy of certificates of relevant specialized trainings or professional development programs, if any. Lagay nyo lang mga kaibigan, very important to. Sa mga AO2, pasok dito yung computer literacy. Alright? And then, of course, letter J, photocopy of valid Technical Education and Skills Development Authority. Napakahalaga na meron tayong NC2 para dito, mga kaibigan. Points kasi lahat to. Ito ay both pasok sa teaching and non-teaching man yung ina-apply natin. Lahat to advantage natin. Alright? And nandito rin syempre, photocopy of the required performance ratings with at least very satisfactory rating. Pwede natin tong kunin mga kaibigan sa previous school din natin or sa previous office kung saan tayo nagtrabaho. Letter I, checklist of requirements and omnibus sworn statement on the certification on the authenticity and veracity of the documents. Alam na natin to. And of course, pang last natin, other documents as may be required. Depende na yan sa kung ano pa yung pwedeng ipadagdag ng division office, alright, or ng HR. So halos parehas lang din mga kaibigan, no? Ayos. So good luck po sa lahat ng mga mag-a-apply. Same lang din na yung para sa mga AO2, same lang sa papasa with teaching. So ang pagkaiba lang nito is sa criteria later on sa assessment.